target po kasi namin is yung mga fisher folks, farmers. So, maaari po ba ninyong ipakilala yung sarili ng organization? Okay. My name is Neil Severino Materna Yap Jr. Ako po ay taga-Tanagan San Andres. Ako po ay dating OFW na naging full-time farmer. Sa agricultural industry na po ako 5 years already after pandemic, during pandemic and after. Meron din po akong ganito sa Tanagan. Kung alam niyo po yung lanuton, narinig niyo pa yun. Akin po yun. May LSA din po ako doon. Ngayon, ito kasi in-apply namin sa Learning Site for Agriculture under ng ATI. ATI stands for Agricultural Training Institute under ng Department of Agriculture. Ang kagandahan kasi kung nag-apply ang isang farm o isang asosasyon na sa agricultural sector, nagbibigay sila ng mga grants. Kagaya ngayon, hindi ako pwedeng ako ang presidente ng asosasyon, ng RPBS, pero hindi na ako pwedeng maging cooperator dito kasi meron na ako. Kaya si Pastora kasi masipag ay saka may knowledge siyempre. Kasi pag-cooperator kasi may mga accomplishment report, may mga computer, documents. So hindi lang basta talaga na farmer ka lang talaga. Usually hybrid ang tawag namin doon. Hybrid farmer and entrepreneur. Farmer ka na ng computer na para matay ng ganda. Parang gano'n na. Kasi kung farmer ka lang talaga na puro ganyan ka lang, hindi mo ma-accomplish yung mga requirements sa ATI. So dahil doon, si Pastora ang nakapangalan nito. Ako po ay naging Learning Site for Agriculture yung lanuton. Nasa 4 years na po. Ngayon, balik tayo dito sa asosasyon namin. Mahaba naman, baka... Itong asosasyon namin ay itinatag noong September, last quarter ng 2022. Plano o adikain ng Department of Agriculture under Organic Agriculture 11511 ay magkaroon ng sapat na kaalaman ang mga farmers, ipakita sa buong probinsya ng Romblon ang kahalagaan ng organic agriculture at magkaroon ng tinatawag na OCB. Ano ibig sabihin ng OCB? Organic Certifying Body. Kung saan, yung OCB na yun ay magagaling sa asosasyon namin na to. Kung makikita niyo po, anong subject mo? Anong course niyo pala? Public Ad. Okay. Ngayon, ang nakakalam naman dito ay mga agriculture. Hindi ito basta-basta na Farmers Association. Isa lang po ang PGS kada probinsya. Kami po yun. Ibig sabihin ng PGS ay Participatory Guarantee System. Ang layunin ay magkaroon ng isang farm na magmumodelo sa organikong paraan at ipakilala ang 5 cores for members, COI, na sila yung balang araw ay magiging OCB, yung sinasabi ko, certifying body. Kaya next month ay may inspection na kami, yung 5 farms. Isa sa akin, sa Andres, isa sa Ujongan, at 3 sa Loob. Pag nakapasa kami, itong farm na to ay talagang certified na kami, accredited na kami. Sa ngayon kasi ay recognized na kami. Kaya malaking bagay po na matapos namin yun, yung pag-inspection ng box, para po masabi na talagang accredited kami na organic professional. Kasi pag hindi ka na-accredit, hindi na-inspect yung farm mo, hindi mo masasabi na talagang legit. Oo. Genuine ang ginagawa.
So, gaano na po kayo katagal na sa mga organisasyong ito? Ano po ang inyong conclusion? Okay, nagsimula kami 2022, last quarter. Ako po ay dating Vice President ng RPGS, Romblon Participatory Land District Association. Ngayon po ay ako ay President. Ito po ko ay siyempre gampanan ang overall leadership, ang patrabaho, ang kapakanan, ipakita na ang aming farm ay gumagamit lang ng organic inputs. Saan po naka-base ang inyong organisasyon? Sino po ang kawalan inyong pinag-leading po? Siyempre, ang primary stakeholders ang mga farmers, mga neighbors, kababayan, public at saka mga health conscious. Kasi ang purpose ng Department of Agriculture under Organic Act ay sustainability. At saka napapansin natin ngayon, tumatagal tayo, kumiki ang buwan. Ang nagtulak sa pag-uunlad. Ito ay dahil sa Republic Act 10068. Ito yung Organic Act. Palakasin, promote ang Organic Act 2010. Dati kasi may organic. Palaging sinasabi, organic ito. Pero hindi, recorded. Hindi, puro salita lang. Ay ngayon ay talagang kailangan talaga na ipakita, documented, at saka certified. Sino-sino po ang mga nagtatag at ano ang naging motivasyon nila? Motivation namin ay actually, isa sa motivation namin ay sarili namin. Kasi bilang magsasaka, sabi ko sa inyo na hybrid kami, may trabaho dito, pastora yan. Pero ay gusto namin makatulong sa sambayanan, may palaganap ang organikong agrikultura. Aming lakas sa ngayon ay dahil alam namin na susuportahan kami ng gobyerno. Hindi lang ba araw, bukas, kailangan namin suporta. Kita niyo naman, ang nagpagawa nito ay IDA, worth 5 million. Kaya, no turning back, ibig sabihin ay tinulungan ka na nga. Iwanan mo pa ito. Hindi mo ito sa iba ito. Masisira ito. Kami din, sa amin din, masisira din kami. Para bang ganyan na kayo simula. Kaya, ito na kami. Kung sa problema naman, ay marami naman talagang problema. Number 1, budget. Kaya nang titiis. Ganun talaga ang titiis talaga. Mayroon po bang particular na pangyayari o karanasan na nagpatunay na kailangan ang ganitong organisasyon? Mayroon po bang particular na pangyayari o karanasan na nagpatunay na kailangan ang ganitong organisasyon? Yes. Kasi po, kung makita niyo sa ospital, yung mga bata na pinapanganak, ang dami ng mga imperfection, ang dami ng mga sakit. Ngayon, may isa pa akong advice. Akala ng karamihan, Instagrammable, ang isang bahay kubo sa gitna ng palayan. Di ba? Instagrammable yun. Ang ganda tingnan. Tapos, ang asawa, wala pang baby, no? Ano, parang ang ganda tingnan. May background sila ng palayan. Peaceful. Yes, peaceful. Kung organic yung paligid. The moment na buntis yung wife mo, balang araw, tapos may nag-spray dyan, delikado yung nasa sinapupunan mo. Yun ang nagpo-cause na ang daming mga sakit. Kaya hindi natin alam, no? Na yun palang unang nakakatikim ng dahas ng chemical. Yung baby. Yan ang kayo. Kaya akala natin Instagrammable.
sa umpisa yun. So, noong mga unang taon, ano po ang pinakamalaking hamon sa na inyong hinaharap? Una-una ay, kung alam niyo po ay province-wide po ito. Matira ang matibay. Kaya marami na rin nalagas dito. Yung mga malalayong lugar. Mayroong Bloom kami, may San Agustin. Simple lang ang rason. Hindi nila pwede kung sila kayang magpunta dito palagi kasi ang gastos kasi ang layo. Okay, yan pa rin ang struggle namin hanggang ngayon. Na nag-apply na kami ng mga tulong, hindi kami na tulong ng mga Dolly Tupad, narinig nyo ng Dolly Tupad. Opo. Na i-apply namin yun, i-avail namin yun, ang mga workers namin ay yung mga member namin, magtatrabaho sila dito. At the same time, may sweldo sila. Yan kasi mga nagtatrabaho na yung volunteer lang yan. Ay, yung iba naman dyan, ay patrabaho ko talaga yan. Kaya, yan hanggang ngayon, struggle namin. Baka meron ko lang. So, ano po ang pangunahing mission, no? Advocacy ng inyong organisasyon? To promote organic agriculture and to be sustainable to humankind. Ano na ng issue sa komunidad ang nais ninyong tugunan po? Okay. Sa organic kasi, pag sinabi yung sustainable, ibig sabihin ay simula sa basura, segregation, dapat ay magsisimula tayo sa bakura natin. Kaya nga, ang magtataka kayo nung may isa pa akong sasabihin sa inyo. Trainer din pala ako ng parang kay Spirit Mel. Kaya din. Alam mo na. Ang paborito kong paksa palagi ay composting. Kasi yan ang palagi natin problema sa bahay natin. Hindi kasi natin kayang sabayan ng ibang bansa. Nung nasa abroad ako, kita mo sa segregation namin, kasi nakita ka na may penalty, may warning. Dito kasi sa atin ay takin. Kaya natin tinuturo ko palagi ang segregation. Kasi yung mga, akala natin mga waste, kitchen waste, ay nagagamit na compost. Nalilesen yung dump site natin, yung landfill natin. Yan ang ituturo ko sa inyo. Sana kayo din ay narinig niyo ko. Marami din akong estudyante sa farm ko, kasi sa farm school din kasi ako nanuto. Palagi kong tinuturo sa kanila yung segregation. So, anong mga pagpapahalaga ang gumagaway sa inyong mga gawain? Pagpapalaga ay, yun po, yung pagtatanim na naaayon sa PNS, Philippine National Standards about Organic Agriculture. Kasi kung yun ang parang Biblia namin. Kasi kung hindi mo susundan yun, magsisegue ka, ay hindi ka naaayon sa practice namin. Para bang ginaviolate mo rin yun. Kaya dapat talaga, kaya kung makikita mo sa amin, almost every 2 months may seminar kami. Pinakasusan kami ng region. Pinahousing kami. Kaya palagi kami nasa hotel dito sa Jong naman. Para lang mag-seminar about PNS na standards na organic agriculture. Kaya yan ay grabe ang tulong sa amin. Tapos tayo ay tutulong lang. Kaya lahat yung ginagawa namin dito ay may basihan tayo. May libro kami. Next is, paano po ninyo pinipili kung anong proyekto o aktibidad na bibigyan ninyo ng prioridad? Sa ngayon po, madali lang naman i-distinguish yung priority namin. Kasi lalo na ngayon, 2026, ang Romblon, ang Ujongan, Romblon, ang probinsya ng Romblon ay mag-host ng 11th Regional Organic Agriculture Congress. Ibig sabihin, dadaluhan yung Repa, Palawan, Oxy, Mindoro, Marinduque. Usually, nakakatatin na kami doon, pinapadala kami doon.
Ngayon naman ay sila naman ang pupunta dito. Kaya ang isa sa showcase nila itong farm. Kaya madaling ma-identify kung anong kailangan namin gawin. Kailangan namin gawin ay ipakita na productive yung area. Kasi isa sa binigyan ng mga malaking proyekto ay yung room doon na ganito. Tapos kung hindi mabigyan namin ng atensyon, ay hindi maganda. Samantalang kung ma-showcase namin na maayos, di ba, magiging modelo kami sa ibang province. So, ano pa? Bakit po mahalagang mission ito sa inyong komunidad? Okay, ang tanong, anong issue? Anong klaseng issue? About sustainability o issue ng anong issue? Issue ng para ano? Saka po, number 1 na. Number 2, healthy lifestyle. Akala kasi natin kung gym, healthy na. Tapos makain ng tanong na super cleanis. Yung pala, yung spray ng simbos. Pag-protein pa rin. Ano po ang maaaring mangyari kung hindi ito mabibigyan pansin ng nasusunod? Diba, sabi ko sa inyo, ang buhay, fix yung buhay natin. Another thing, alam niyo ba na ang chemical inputs ngayon na inorganic fertilizer ay nagmamahal? Paano ma-afford ng mga ordinary farmers pag mahal? Organic, makita mo mga compost namin. Ano namin? Yung thread namin. Yan yung ginagawa namin, matrabaho. Kaya kung i-compute mo, yung pagpunta mo sa ospital, gagastos ka ng ay abot ka ng million. Mas makakatipid ka sa organic. Yun nga lang, physical attributes ng isang organic na mga produce ay hindi ganun kaganda, kalaki. Kasi alam naman natin sa merkado, pupunta ka sa Manila, may organic talaga silang area sa mga mall. Hindi ganun kalaki, hindi ganun kabula. Kasi nga, organic, walang halong chemical. Yung chemical treated kasi, chemically treated, na talagang papalaki, nag-boost, papakilis. Ay dalawang klase talaga ng chemical, contact at saka yung embedded, sabihin yung pangmatagalan. Ngayon, ang farmers na gumagamit ng chemical, ang gusto nila yung pangmatagalan effect. Diba, kung makikita mo kasi ang mga tanim, mga bunga ng halaman, may, di ba sa tao may pores tayo. Ang tawag sa kanila is stomata. Nag-open niya early morning, late afternoon, pagtama wala ng sun. Ngayon, pumapasok na mga chemicals na nag-stay dyan. Ang purpose niyan, makatipid sila sa insecticide. Kasi siyempre, may antibodies na sila may protection sila. Pagka ano pa kinain niyo yun, hindi mapupunta din sa iyo yung mga Saan po kayo maaaring makontak o mahanap ng mga interesadong makipag-ugnayan sa inyong organisasyon? una po ay sa Laluton. Agricultural farm sa Canada. May nakapunta na ba sa inyo doon? Wala. Sa swimming pool. Okay. Ay, parang sa Small time naman. Yun lang kaya ko. Dito naman, kailangan ko talaga pumunta dito as president ko lang. Although si Ma'am, si Pastora, ang farm manager, pero kailangan din ang tulong ko. Ako ay sanay na kasi ako na interview, paano ang
ginagawa dito. Tinuturuan ko si Pastor. Kaya, masasanay din ito. Next please. Mayroon po ba kayong nais idagdag na sa tingin ninyo ay mahalagang maibahagi ngunit hindi pa natin napag-usapan? Kayo kasi ay nasa anong public administration. Dapat na meron kayong subject about basic agriculture. Yun ang dapat meron kayo. Yung sinasabi ko nga sa inyo na about composting lang kasi hindi ko naman pinapromote ang agriculture. Yan ay makakatulong sa bahay niyo. Doon nyo ma-realize na ay ito palang kalat namin at pwede pala maging compost to. Hindi matulong kayo sa kalat ng buong lipunan. Basic yun. 15 days. Thank you so much. Thank you po. Thank you.